natin ang deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Hallelujah. Are you Macarius? Amen. Pag sinasabi mo yan, super blessed ka emotionally, physically, at higit sa lahat, spiritually. Dahil kay Kristo. So, kumpleto ka ng pagpapala sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, let's begin. Tayo pa rin po ay bumabaybay sa ating lesson na ang pamagat ay charis. Sabi nga natin, charis. Yan, the gift of favor. No? Ang charis ay favor. It is the gift of favor for everyday life. Part number 18 na po tayo. No? Medyo mahaba na. Pero this is another leg of our series sapagkat nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang the gift of success. Sabi nga natin, the gift of success. Amen. So, i-reviewin natin, bakit regalo yung mga success o katagumpayan na binibigay sa atin ng Diyos. Sabi rito, success is a favor of God's presence in your life. No? So, ang success pala ay pabor ng Diyos dahil sa kanyang presensya sa ating mga buhay. Success is not what you have, it is who you have, no? Ang success ay hindi kung anong mayroon ka. Ang success na tunay ay kung sino ang mayroon ka. Yun, kapatid? Sino ba 'yon? Ang walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Tama mga kapatid? Sapagkat pagkasama mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Shout amen. Amen. Sabi pa po rito, the only thing you need to succeed in life is God's presence with or without qualification. No? Napakalinaw po nun ha. Ang susi pala para maging successful ang isang tao ay kung kasama niya ang Diyos. Amen? With or without qualification. Magaling ka o hindi, mahusay ka o hindi, basta kasama mo ang Diyos, garantisado ang iyong tagumpay ay sigurado. Eh mga kapatid, palapakan natin ang Diyos na buhay. Bakit? Kasi sa kanyang presensya, nandyan ang kanyang patnubay, nandyan ang kanyang gabay. Kaya hindi ka mawawalay at magkakamali kailanman. Can I amen? Amen. So, makakahabol ba, sister? Okay, so it's time to learn. Let's study our lesson, practicing His presence. Sabi nga natin, practicing His presence. No? Amen. So, God's presence makes all the difference. Ibig sabihin po nito, ang pagpa-practice o paggamit ng presensya ng Diyos ay malaking pakinabang sa ating mga buhay. Amen, kapatid? And it makes all the difference. Ito po ay nagbibigay ng kakaiba na, sabi nga natin, kakaibang tagumpay. Hindi tagumpay ng mundo, kundi tagumpay na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. So, the question is this. What makes the difference of having God's presence in my life? No, ano nga po ba ang kaibahan kapag nasa sa iyo ang presensya ng Diyos? May kaibahan ba? Dati ba kilala mo ang Diyos ng lubusan? O yung kilala mo yung mga nasa dingding, nasa altar? O ngayon, mas personal na ang pagkakilala mo sa Kanya. Amen? Sige, palapakan natin ng Diyos. At ibang-iba ba na nararamdaman mo na siya ngayon? Nagsasalita ka, Lord, nandiyan ka ba? Sasagot siya, anak, mahal kita. Siyempre, hindi naman bubuka ang langit para sumagot siya, pero sasagot siya sa pamamagitan ng Biblia. Amen, mga kapatid? O ng mga tao na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, minamabuti natin na pumunta sa mga ganitong lugar, sa church, because having God's presence in our life makes all the difference. Amen, mga kapatid? Amen. May kakaibang paraan ng Diyos para ang mga anak niya ay pagpalain. Sabi nga natin kakaiba na paraan. No? Hindi paraan ng tao, paparaan ito ng Diyos para pagpalain at gawing successful ang mga anak niya. Hindi sa lakas mo, hindi sa talino mo, hindi sa husay mo sa isang bagay. Ito ay kung nasa presensya ka ba ng Diyos na buhay. Tama mga kapatid? Kasi pag nasa presensya ka niya, tiyak ang iyong tagumpay. And there are 7 reasons why
the presence of God makes all the difference or kakaibang kapamaraanan. Pero ngayong gabi, sabi ko 7, di ba? 2 lang po muna ang ibibigay ko sa inyo kasi medyo mahaba ito. So are you ready to hear the word of God? Amen. So sige po, habang hinahabol po ng ating technical. So number 1, the presence of God makes all the difference because it, number 1, makes you prosperous amidst famine. No? Sa Tagalog, gagawin kanyang sagana kahit may taggutom. Amen na kapatid? Isa sa paraan at kakaibang pamamaraan ng Diyos ay hindi ka magugutom. Sasagana ka pa rin kahit may taggutom. Amen na kapatid? Yung mga kapitbahay mo, wala nang makain, pero ikaw meron pa rin. Tama po mga kapatid? Bakit? Kahit maubos ang mga bilihin, ang mga pagkain, hindi ka lang magsusurvive, kundi mananagana ka pa. Tama ba mga kapatid? Amen? Yun ang kapamaraanan ng Diyos. At lagi nating ilagay sa ating isip, hindi galit ang Diyos kapag yumayaman tayo. Tama mga kapatid? Ang ayaw lang ng Diyos ay umibig tayo sa salapi at sobrang pagnanasa sa kayamanan. Amen mga kapatid? Yun ang ayaw niya. Pero gusto ka ba niyang yumaman? Yes. Si Abraham nga po, pinayaman ng Diyos. Tama? Amen? Kasama na po ang kanyang anak na si Isaac. No? Mayaman si Abraham, ang tatay niya, ang kanyang anak si Isaac, mayaman din. Tingnan natin ang verse. Genesis chapter 26, verse 1 to 3. Anong nangyari? Habol? Di ma-read? Kailangan niya ng USB? Okay na. Okay. So, Genesis 26, 1 to 3. Babasahin natin. Sabayan nyo lang po ako Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Anong nagkaroon? Taggutom. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, sabi ni Lord, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Verse 3, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ulitin ko yon. Verse 3, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito tulad ng aking pinangako sa iyong amang si Abraham. Talon tayo sa verse 6. Talon. Yan. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. No? Napakalinaw po. Sabi ng Diyos, huwag kang pupunta saan? Sa Egypt. Sabi nga natin, Egypt. Sapagkat noon, ang Ehipto ay napakayaman na bansa during that time. Amen na kapatid? At nung panahon din na yon, si tatay niya na Abraham at ang kapatid niya na si Jacob nagpunta doon sa Egypt nung nagkaroon ng taggutom. Pero this time, si Lord, sinabihan si Isaac na, Isaac, huwag kang pupunta sa Ehipto. Saan siya pinapunta? Sa Gerar. Sabi nga natin, Gerar. No? Ang Egypt, ang kasing kahulugan niyan ay parang USA. No? Gusto niyo bang pumunta sa Amerika? Canada? Amen? O kaya United Kingdom, Europe, or Saudi Arabia? Yun, yung mga pinapangarap natin ng mga bansa. Pero sabi ng Diyos, huwag kang pupunta doon. Amen na kapatid? Sa mayaman na bansa. Dahil ang promise ng blessing ay wala sa lugar, kundi kung sino ang kasama mo nasaan ka man. Amen na kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Diyos. Kasi, normally and naturally, di ba, pagka may taggutom, no, walang makain, walang work, walang pagkukunan ng source of food, pero itong si Isaac ay pinag-stay ng Diyos sa Gerar. No? Ang panahon noon, ang Gerar ay isang malaking pastulan, no, ng mga tupa, at dito si Isaac po ay umani ng 100 folds. No? Napakarami niyang inani. Bakit? Sapagkat pinagpala siya ng Diyos. Sabi sa Genesis 26:12, kayo na lang ang magbabasa. Kaya hindi po tama na ang pagpapala ay nasa ibang bansa lang. Tama ba mga kapatid? Naniniwala ba kayo na ang pagpapala ay nasa Pilipinas din? Ang blessing ba at kaginawa ng buhay nasa Pilipinas din? Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya kapatid,
kung pagpapalain ka ng Diyos sa lugar na pinapapuntahan niya sa iyo, pumunta ka. Amen mga kapatid? Kasi wala sa lugar, wala sa bansa ang iyong pagpapala. Ang pagpapala ay kung kasama mo ang presensya ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi po rito, next, ayan, thank you Lord. Next po, unless God says move, ano sabi? Stay. Sa Tagalog, maliban na sinabi ng Diyos, umalis ka na, manatili ka. Sabihin mo nga, stay. Amen po mga kapatid? Kung hindi ka pa naman pinapaalis ni Lord dito sa Pampanga, no? O kaya kung saan ka inilagay ng Diyos, sabihin sa katabi, stay. Sa kabila naman, stay. Why? Kasi nandirito ang blessing na hinahanap mo at ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Can I amen? Amen po ba? Baka kasi yung iba nagbabalak na lumipat ng bahay. Di ba? May ganun ano? Lilipat na silang buong pamilya. Ang iba ililipat ng church, ayaw na nila dito, mag-aasawa na sa ibang lugar, magtatrabaho na sa malayo, kaya mawawala na sila. Pero kung hindi sinasabi ng Diyos na umalis ka, stay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Genesis 26 verse 12, nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasanda ang ibayo, ang kanyang inani, kaysa sa itinanim. Alam niyo ito, no? Yung mga nagtatanim, mas marami pa yung kanyang inani dun sa kanyang itinanim. Tama mga kapatid? Bakit? Pinagpala siya ni Yahweh. 13, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya ay naging napakayaman. Saan? Sa Gerar. Amen po mga kapatid. Imbis na doon sa Egypt na mayaman talaga, hindi. Ang pagpapala niya ay naroon sa Gerar. At naging siya? Napakayaman. Amen po mga kapatid. Kaya itong verse 12, bakit siya umani ng 100 folds kahit may famine? Tandaan niyo po yan. Tagutom dito, tuyot na tuyot ang lupa. Bakit siya umani ng napakarami? Kasi sumunod siya sa utos ng Diyos. Nasa verse 3 kanina, andyan na sa baba, nilagay ko na. Anong sabi ng Diyos? Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Amen po ba mga kapatid? Sumunod ba si Isaac? Amen. Hindi siya umalis, pero sinamahan siya. God's presence. Sinamahan siya ng Diyos. God is with him and the Lord bless him. Shout amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Diyos. In verse 13, sa verse na ito, gusto ng Lord na umunlad tayo dahil gagamitin ka ng Lord. Can you amen? Amen po ba? Sino sa inyong gustong yumaman? Taas ang kamay. Amen. Pero papayag ka ba na ikaw ay susuporta sa gawain? Amen. Pag pinayaman ka ba ng Diyos ay hindi ka mag-aatubili na magbigay sa gawain? Amen. Palapakan natin ang Diyos sa mga gustong yumaman. Woo! Bakit, Pastor? Para maitawid ang pagpapala, hindi lamang dito sa Gerar, sa Pampanga, kundi sa iba't ibang dako, ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan. Can you amen? Amen po ba? Again, gusto nyo bang yumaman? Yung iba, ayaw ata. Sabi na, Pastor, mahirap maging mayaman. Brothers and sisters, mas mahirap maging mahirap. Kaya mangarap ka na ngayon. Can you amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sapagkat plano ng Diyos na tayo payamanin, paunlarin sa ating mga buhay. Basahin nyo na lang sa 2 Corinthians 8:9 at John 10:10. 2 Corinthians 8:9, John 10:10. Yung mga pangako ng Diyos yan. Panghawakan mo, yayaman ka sa iyong buhay. Shout amen. Verse 14, Genesis 26. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat, bakit? Marami siyang alipin at ang kawan ng tupa at baka. 15. Kaya tinabunan nila, salbahe, no? Tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. 16. Sinabi ni Abimelech. Sino si Abimelech? Yung hari ng mga Pilisteo. Umalis ka na, Isaac. Mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Nakita niyo po yun mga kapatid? Well, pag yumayaman tayo, sumasagana ang buhay natin, kasunod talaga niyan ang mga inggitero. May maraming naiinggit. Amen mga kapatid? Inggit pa more, inggit pa more. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi sa verse 15 and 16,
mas yumaman pa si Isaac kaysa sa hari at sa buong kayamanan ng mga taga-Gerar. No? Napakayaman niya. Bakit po kaya? Kasi, of course, kasama niya ang presensya ng Diyos. Can I amen? Imagine that. Pagpunta mo sa isang lugar, pinadala ka ng Panginoon, mas mayaman ka pa sa gobernador, sa mayor. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi ang pangako ng Diyos ay iyong tinatamasa sapagkat sumunod ka sa pangako ng Diyos. Can I amen? Ano sabi ng Diyos? Stay. Sabihin sa katabi, stay. Nandito ang pagpapala mo sa OCW Pampanga. Shout amen. Palapangan natin ng Diyos na buhay. Sabi ng iba, bakit itong si Pastor Gani? Wala naman siyang trabaho. Ha? Wala naman siyang business. Wala naman siyang sideline. Pero bakit pinagpapala ang buhay niya? Amen mga kapatid? Amen po ba? Well, hindi ko po yan talaga masasagot ng diretsa, pero isa lang ang alam ko. Hindi kami ginutom ng Panginoon. Bakit? Kasi kasama namin ang Diyos, ang kanyang presensya ay nasa amin, kaya nauulanan kami ng pagpapala, naaambunan kami ng pagpapala, dahil nandyan ang presensya ng Diyos. Shout amen! Pastor, ba't sinabi mo nauulanan at naaambon? Kasi minsan, marami ulan. Minsan naman, ambon lang. Lord, wala bang ilalakas yan? Tama po mga kapatid. Amen po mga kapatid. Amen. Pero at least hindi naglilimos ang pastor nyo. Amen po ba? Kaya ang deklarasyon natin, super blessed, happier than happy. Shout amen. Pangit naman na, sister, meron ka ba dyang 1,000? Wala kami pamasahe eh. Diba, no? Tapos nangangatok na si pastor, akala mo magba-Bible study, yung pala manghihiram. Pangit yun. Amen po mga kapatid? Ang maganda, pinagpapala ang lahat ng naglilingkod sa kanya ng tunay. Shout amen. Kung gusto mo, magpastor ka rin para maranasan mo yung pagpapala na meron si Pastor Gani. Gusto niyo po mga kapatid? Ayaw nila. Are you with me mga kapatid? So, this is the 1 million question. Sagutin natin. Next po, how does it happen to Isaac? Bakit nangyari ito kay Isaac? Paano nangyari? Anong sagot? The presence of God makes all the difference. Amen mga kapatid? Bakit nangyari kay Isaac? Paano nangyari kay Isaac? Sa presensya ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? So kahit pa magkaroon ng taggutom, tanggalan man ng trabaho sa inyong opisina, may pandemic man, 2 years, grabe, may lockdown pa, di makalabas, pero nanaba ang mga Kristiyano. Amen mga kapatid? Hindi ka magugutom basta kasama mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Brothers and sisters, the presence of God makes all the difference. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Amen. Next, number 2. Ang ganda nito. Ano yung number 1 ulit? Makes you prosperous amidst famine. Number 2, ano yun? Makes you wiser than you realize. Wow. Sa Tagalog, mas papatalinuin ka higit sa iyong inaakala. Matalino ka ba? Marunong ka ba sa buhay? Parang, amen, no? Dapat angkinin mo, Lord, matalino ako. Bakit? Kasi nandyan ang presensya ng Diyos. Can I amen? Sabi ko kanina, kahit magtagutom, matanggal ka sa trabaho, hindi ka magugutom basta kasama mo ang Diyos. Can I amen? Amen po ba? Why? Because the presence of God makes all the difference. At isa pa sa kakaibang paraan, ito na naman. Kanina may tagutom, pinagpala pa rin si Isaac. Ito, isa na naman kakaibang paraan ay ipapakita sa iyo ng Diyos ang tamang gagawin, papatalinuhin ka niya. He will make you wiser than you realize para sumagana ka pa rin sa buhay. Can I amen? Amen po mga kapatid. So number 2, again, makes you wiser than you realize. Gusto niyo po bang patalinuhin kayo ng Diyos? Ituturo ng Diyos ang magandang gagawin sa iyo. Nalulugi na ako. Lord, anong gagawin ko? Ganito ang gawin mo. Amen po mga kapatid? Samantalang iba, Lord, nalulugi na ako. Anong gagawin ko? Punta rito kay kumare. Punta ka rito kay 5-6. Punta ka rito kung kani-kanino para lang manghiram. Are you with me mga kapatid? Pero dito, we are wiser than yesterday. Can you amen? Kasi kasama natin ang Diyos. Are you with me? Amen. Now, sa mga empleyado, sino ba yung mga nagtatrabaho? Taas ang kamay. Mga negosyante, may mga business. Yan ang kaibahan ng may Diyos at yung wala.
Amen po mga kapatid? Iba yung negosyanteng may Diyos, iba yung negosyanteng walang Diyos. Iba yung empleyadong may Diyos at yung empleyadong walang Diyos. Can I hear amen? Sa oras pa lang, dapat very, ano ka na dyan, committed ka na. 8 oras kang binabayaran, dapat 8 oras kang nagtatrabaho, walang late. Amen mga kapatid? Are you with me mga kapatid? Amen. Now, habang nagtatrabaho ka, na-experience mo na ba in an instance na nasabi mo, grabe, buti na lang naisip ko yun. No? Buti na lang ginawa ko yun, kundi natanggal ako. No? That's wisdom. Sabihin natin, that's wisdom. Wais kasi to dahil nandyan ang Diyos sa atin. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? Narinig nyo na po ba yung pera sa basura? Tama po mga kapatid? Ang daming yumayaman dahil sa pagja-junk shop. No? Noon hanggang ngayon. Bakit? Kasi dati wala naman nakakaisip nun eh. Tatapon lang tayo ng tapon. Yung pala, ngayon dahil may pera pala sa basura, iniipon mo na kahit ultimo baso, bote, mga plastic para maging pera ito. Amen? Amen po ba? Pinapatalino ka ng Diyos sa iyong buhay. Tama po ba mga kapatid? Amen. Ika nga ng isang proverb, one man's trash is another man's treasure. Amen mga kapatid? Ibig sabihin nito, yung worthless, useless sa iba, mahalaga sa iyo. Tama? Sabi ng kanta ng isang kantang sikat na banda, binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Di ba? Bakit? Kasi yung iba walang pakinabang sa kanila, pero sa iyo, dahil pinapatalino ka ng Diyos, magiging pakinabang sa atin. Shout amen. Amen mga kapatid? Now, kahit maipit ka man sa mahirap na sitwasyon, kung anak ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng wisdom. Sabihin nga natin, wisdom. Para ikaw ay pagpalain niya, para ikaw ay sumagana. Amen mga kapatid? Ganito po ang nangyari sa pang-anak ni Abraham na si Jacob at ang kanyang biyenan na si Laban, his master or amo. So, dito po, hindi na natiling empleyado si Jacob. Bakit? Anak siya ng Diyos. Can you amen? Naniniwala ka ba na balang araw hindi ka na empleyado? Boss ka na at amo? Yan ang nangyari kay Jacob. Umalis siya sa Beersheba para maghanap ng mapapangasawa. Ito po yung kwento niya. Umalis siya sa lugar nila, naghanap siya ng mapapangasawa, so nagpunta siya kay Laban. Nakuha niyo po yun mga kapatid? And in a vision, habang siya po ay naglalakbay, God had declared him in Genesis 28:15. Pakipindot po. Genesis 28:15. Yan yung may picture. Next po, ni Abraham. Remember, I will be with you. Ni Jacob pala. Remember, I will be with you and protect you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done all I have promised you. No? Ano yung pangako ng Diyos kay Jacob? I will be with you. Sasamahan kita. I will protect you. Iingatan kita. I will not leave you. Hindi kita iiwan. Nakuha niyo po yan? Saan nyo nakasulat ulit? Genesis 28 verse 15. Now, ang promise na ito, yung mga sinabi niyang, I will be with you, I will not leave you, I will protect you. Ito po ay ang pangako ng presensya. Sabihin nga natin presensya ng Diyos. Can you amen? Siyempre, nandyan ang Diyos eh. Paano kanya pababayaan? Tama po ba mga kapatid? So let us discover why the presence of God to Jacob makes all the difference. Paano siya pinatalino, paano siya tinuruan ng Diyos para siya ay maging mayaman at masagana sa buhay. Can you amen? Amen po ba? So let's read Genesis 30 verse 25 to 43. Ang kwentong ito is all about Jacob and Laban. So ito po medyo mahaba, kaya mahaba ito, samahan niyo po ako sa pagbasa. Okay lang po ba yun mga kapatid? Okay, basahin natin. Genesis 30:25. Next po. Nang may panganak si Jose. Sino po yun? Joseph the Dreamer. Ito po yun. Sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. 26. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Dalawa po asawa niya, si Rachel at Leah, na anak ni Laban. Kaya siya napunta kay Laban. At mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking pinaglingkod sa inyo dahil sa kanya. 27. Sinabi ni Laban,
kung mamarapatin mo'y itong sasabihin ko. Nakiusap. Batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Bakit siya pinagpala ni Yahweh? Dahil kay Jacob. Maliwanag po ba mga kapatid? 28. Next. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. 29. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. 30. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin, dahil kay Jacob. Kaya dapat na namang iukol ko na ngayon ang aking panahon. Saan daw? Sa aking sambahayan. No, sabi ni Isaac, gusto ko na mag-umpisa. Gusto ko nang magkaroon ng sarili kong pagpapala ng pag-aari ng kawan para sa aking buong sambahayan. Para sa pamilya ko ito. Kaya sabi niya, aalis na ako. Di ba? Yun ang gusto ni Jacob. Jacob wasn't interested in staying. Ayaw niyang manatili. He is ready to leave Laban. Why? Because Jacob is somehow upset. Nagagalit siya kay Laban. Bakit po? One of the reason is niloko siya ng kanyang biyenan na si Laban. Imagine mga kapatid, naalala niyo yung kwento? Ang gusto talaga ni Jacob ay si Rachel, pero dahil si Rachel ay mas bata, 7 years niya itong pinagtrabahuhan 7 taon para mapangasawa niya. Sabi nung natapos na mapangasawa niya si Rachel, sabi ni Laban, hindi pwede si Rachel. Kasi dapat sa custom namin, sa ugali namin, panganay muna ang unang mag-aasawa. Kaya bibigay ko sa iyo si Leah, pero pagtatrabaho mo ulit ng 7 pang taon. So ilang taon siyang nagtrabaho? 7 plus 7, 14 years para makuha niya yung kanyang 2 asawa. Amen mga kapatid? Amen po ba? So hindi pumayag si Laban na pakawalan ang kanyang 2 anak, ang kanyang 11 na grandson, mga apong lalaki, na talagang noon pag lalaki ang apo mo, very much valued, tagapagmana yan. Tama? 11 pa, grabe. And hindi niya kayang pakawalan ang kanyang hard-working son-in-law, si Jacob yon. Napakasipag nitong si Jacob. Paano ko ito papaalisin at bibitawan? Amen na kapatid? So nakita niyo po yung kalagayan ni Laban, mahirap itong desisyon. Sabi sa katabi, mahirap pakawalan si Jacob. Amen na kapatid? Bakit? Sabi kanina, si Jacob ang nagpayaman sa kanya. Baka pag umalis siya, maghirap siya. Tama mga kapatid? Amen po ba? So, his final offer to Jacob is in verse 31. Tingnan nyo po. Ito may offer siya. Ano ang gusto mong ibayad ko sa'yo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangan ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Ano yung kondisyon? 32. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Now, papakita ko sa inyo isang picture. Next po. Sabi ni Jacob, pag itim na tupa, akin. Pag yung kambing ay may tagping puti, akin pa rin. Bakit? Para madaling tandaan. Tama ba mga kapatid? Bakit? Ang natural na kulay ng tupa ay puti. At ang natural na kulay naman ng kambing ay itim or brown, pero walang tagpi. Tama mga kapatid? So, madaling matandaan. Therefore, Jacob's sheep and goats is a rare breed. No? Bibihira ang mga ganito. Itim na tupa, tas may mga spot na mga kambing, bibihira ito. Bakit? Para lamang malaman kung kay Jacob ito or kay Laban. Ituloy natin ang kwento. Verse 33. So sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroong kayong makitang hindi itim na tupa o kaya ay kambing na walang tagpi, masasabi nyo, ninakaw ko iyon sa inyo. 34. Mabuti iyan.
Mabuti, iyan ang ating gawin, tugon ni Laban. Tama mga kapatid? Kasi noon naman talaga yung mga kambing, mga tupa, pakalat-kalat yan eh. Tama mga kapatid? Nagsasama-sama yan. Pero madali mong matatandaan kung kay Laban o kay Jacob. Ano ang kay Jacob? Itim na tupa. Ano pa? May batik na mga puti na mga kambing. Kanya yon. Kanya amen? Maliwanag po ba mga kapatid? So sabi niya, sige maganda yan. Ganyan ang gawin natin. Tama? Pero alam nyo, si Laban talaga ay tuso, madugas. No? Hindi siya patas lumaban si Laban. Tama mga kapatid? Amen po ba? He cheated Jacob again. Niloko niya ulit si Jacob. Bakit? Basahin natin. Verse 35 to 36. Nasusundan niyo yung kwento? Ang ganda, no? 35. Ngunit ng araw ring iyon, di ba, nag-uusap sila ngayon. O sabi niya, sige, maghiwalay natin. Nung araw din na yon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako, inahin, gayon din ang mga tupang itim. At ito yan, pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. 36, iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-amay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Nakita niyo mga kapatid? Yung daya talaga nitong si Laban. Panigurado, kakaunti na lang ang natira kay Jacob. Bakit? Pinagpilian na. Tira-tira na yung mga nasa kanya. Tama mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Buti sana kung may natira. May natira ba? Mayroon naman. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pero, eto na. May matinding na isip na ganti. May matinding plano si Jacob kay Laban. Sabi ni Jacob, wais to, no? Gusto mo pala ng ganyang laban, ha? Sige, lalabanan kita. Tupa sa tupa. Are you with me, mga kapatid? So, he come up with a strange plan at ang ginawa niya, sabi niya, kung dinaya mo ako sa tupa, gagantihan din kita sa mga tupa mo. Amen, mga kapatid? So, tupa sa tupa ang laban. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Ano ba ang kakaibang plano ni Jacob? Verse 37, tingnan niyo po ito. 37, pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano. At anong ginawa niya sa mga sanga? Binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Ano yung batik? Puti. No? 38. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop. No? So nakita niyo po yun, ha? Naglagay siya ng isang kahoy, sanga, na may mga tapyas na batik-batik, parang puti, para makita ito ng mga hayop. At pag umiinom sila, ay magkakaroon sila ng tinatawag na mating season. Amen mga kapatid? Nag-aasawahan sila. 39, next po, anong mangyayari doon sa kahoy? Tingnan nyo, napaglihian, no? Ang mga batik-batik na sanga, napaglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Wow! Nakita lang nila na parang batik-batik, yung mga anak nila naging batik-batik din. 40, ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ay laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inahalo sa kawan ni Laban. Nasundan niyo po yung kwento mga kapatid? No? So, itong si Jacob, alam niyo po yung kwento nito Kilala siya sa pagiging maparaan. Sabi nga natin maparaan. Naalala niyo noon, may kapatid siya si Iso, di ba? Inutakan niya ang kanyang kapatid na si Iso at naglagay siya ng balahibo. Di ba? Na gutom si Iso. Sabi niya, sige, akin na yung, sabi na nating nilaga na baka. Sa'yo na ang birthright ko. Anin ko tong birthright ko, mamamatay ako sa gutom. Inutakan niya. Tama, mga kapatid? At nung ibibigay na ng kanyang tatay na si Isaac ang birthright, naglagay siya ng balahibo dito sa kanyang braso. Kasi si Iso ay mabalahibo, siya ay hindi. So hinawakan, malabong mata ni Isaac, sabi niya, ito na nga ata si Iso. Binigay niya, sinabi niya ang pagpapala, kaya ang pagpapala ay napunta kay Jacob. Nasundan niyo po yung mga kapatid? Now, si Jacob talaga, matalino.
Siya ay nakakaisip ng isang paraan, iba't ibang paraan. Hindi ka panipaniwala ang kanyang naisip. Nakakatawa kung iisipin natin. Bakit? Next po. It is when mind meets God. Amen mga kapatid? Ang ganda nito. Bakit? Kung matalino ka na, no? Talagang likas sa'yo, matalino ka na, at meron ka pang Diyos sa iyong buhay, sigurado, perfect teamwork, at magtatagumpay ka sa iyong buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos. No? Eh yung iba naman, hindi masyadong katalinuhan, pero nandyan naman yung mind meets God. Perfect pa rin. Tama mga kapatid? Kasi it's not your qualification, kundi ang Diyos na nasa atin para tayo ay magtagumpay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Di ba? Yung verse 37 kanina, nung ginawa niya, pumutol siya ng kahoy, mga sanga, sariwang sanga, binalatan niya at inukitan niya ng mga batik na puti. Bakit? Para daw paglihian. Nakuha niyo yung mga kapatid? So, habang umiinom yung mga itim na tupa at yung mga batikan na mga tagpian na mga kambing, during their mating season, yung sanga na yon ilalagay niya doon sa painuman. No? At ang mangyayari po niyan, ay pag nakikita ng mga kambing daw yung batik-batik na mga sanga, ang anak din daw nila ay naging batik-batik. Kakaiba at kakatuwa na pamamaraan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen po. It's a clever idea. Ito bang maganda? Kalaunan, dahil nakita niya na effective pala. Nanganganak ng batik-batik, tsaka puro itim. Ang ginamit naman niya ng mga tupa ay yung tupa na nilaban. Bakit? During that time, ang lahat ng tupa ni Laban ay mga healthy at walang sakit. Kaya nung kakain na ang mga tupa ni Laban, ilalagay niya yung mga stick. At dahil nilagay niya yung mga stick na may mga batik, ang mga anak ng mga puting tupa ay nagiging itim at mga batik-batik din. Are you with me mga kapatid? At dahil doon, dahil healthy, yung mga tupa ni Laban, hinihiwalay niya ngayon yung itim na healthy at yung mga batik-batik na healthy, at yung mga sakitin naman ay hindi niya nilalagyan ng stick para hindi manganak ng mga mahihina. Nakita niyo po yung mga kapatid? Ano ang naging resulta? Mas dumami yung tupa ni Jacob at naging mas malulusog pa ang kanya. Yung kay Laban, paubos na. Bakit? Sakitin at mahihinang klase. Amen mga kapatid? Amen po ba? So inutakan din niya si Laban because mind meets God. Nakita niyo po yun mga kapatid? So, next po. Genesis 41. Nakita niyo po yung picture kanina? Wala yung picture. Ginawa ko yun ng pagkatagal-tagal. Ayan po, mga tupa yan. Tapos yan, inilagay niya yung tungkod. Marami po yan actually. Isa lang ginawa ko. Amen mga kapatid? Para ipanganak nila ay may stripe, no? At merong batik-batik. No? 41. Next po. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. 42, ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mahayop ay nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't, ano nangyari? Malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang kay Laban ay hindi. Nakita niyo yun mga kapatid? Walang scientific explanation kung bakit nung nakita ng mga tupa yung batik-batik ay lumabas din batik-batik. Tama po ba mga kapatid? It's likely na ang ginagawa ni Jacob o Jacob ay nakasanayan. Siguro nakita niya sa ibang tao at dahil siya matalino, ginawa niya iyon. But for some reason, it worked. Gumana. Sabi sa katabi, gumana. But it's unbelievable. Can you hear amen? Because it is not the qualification of Jacob. Itong panigurado sa lahat. Hindi dahil mahusay siyang mag-alaga ng tupa, hindi dahil nakita niyang technique na yon, kundi dahil ang Diyos ay nandyan sa kanya. Yung kanyang talino at kapangyarihan ng Diyos ay nagsama. The mind meets God, kaya naging matagumpay ang buhay ni Jacob. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kahit naman gawin mo yun magtusok ka na magtusok ng kahoy, tapos balatan mo yun, lagyan mo ng tagpi-tagpi. Yung bang anak niya magiging batik-batik? Hindi siguro. Tama po mga kapatid. Bakit? Kung walang tulong, kung walang milagro ng Diyos, hindi ito mangyayari. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya akala ng iba, dumami yung aking mga properties. Hello? Dumami yan kasi sinamahan ka ng Diyos. Amen? Kung wala ang Diyos, baka wala rin yan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
At isa pa, ito'y pinangako ng Diyos kay Jacob eh. Anong verse ulit yun? Genesis 28:15. Basahin niyo ulit yun. Di ba? Pinangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, samahan kita. Ang presensya ng Diyos ay na kay Jacob mula pa lang sa simula. Kaya wala pa siyang ginagawa, pinagpala na ng Diyos ang kanyang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? At sinabi rin ito ni Moses na yung kanyang prosesong kakaiba, his strange process produced outstanding result. Basahin natin, verse 43. Genesis 30, verse 43, last verse doon sa ating key verse. Kaya't ano daw? Lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. Wow, big time si Jacob. Napakayaman. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Brothers and sisters, hindi ito tungkol sa sanga. Hindi ito tungkol sa dunong karanasan or experience sa pag-aalaga ni Jacob, kundi sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Ang sekreto ng pagyaman ni Jacob ay dahil sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Can you hear amen? Hindi dahil sa iyong talino. Hindi dahil nagtapos ka ng pag-aaral. Amen mga kapatid? But it is through Christ who have strengthened us. Amen mga kapatid? Alam niyo po ba na tayo mayroong kaisipan ng kaisipan ni Kristo? Basahin natin. 1 Corinthians 2:16, malapit na po. Who has known the mind of the Lord? Alam mo bang iniisip ng Diyos? Hindi. Who has been able to teach Him? Matuturuan mo ba siya, Lord? Mamaya mo ng pasikatin ng araw? Lord, mamaya ng paulanin? Hindi rin. But, look at this. But we have the mind of Christ. Amen mga kapatid? This is very important. Meron ka ng kaisipan mismo ni Kristo. Nung panahon ni Jacob, matalino lang siya. Pero kung wala ang presensya ng Diyos, hindi siya magtatagumpay. Can you amen? Ito iba. Ang isip mismo ni Kristo nasa sa atin. Kaya lahat ng gagawin natin kasama si Kristo ay tiyak na magtatagumpay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Paano ba mag-isip si Jesus? Sabi ng iba, linggo ngayon. Maraming bibili. Magbukas tayo. Anong sabi ni Jesus? Unahin mo ang araw ng linggo. Ipangilin mo ito. Tama mga kapatid? Tama po ba? Proverbs 16:3, commit your plans to the Lord. Hindi yung, may plano ako, magtatayo kami ng mall doon, magtatayo kami ng swimming pool doon. Bakbakin na yan. Hindi. Anong sabi? Commit. Ask the Lord to bless your plan. What will happen? The Lord will bless it. Can I hear amen? Amen po ba? So kung mayroon ka ng kaisipan ni Kristo, ito ang totoo. Tiyak na magtatagumpay ang iyong buhay. Shout amen. Amen. So, question. Next po. How does it happen to Jacob? No? Kanina kay Isaac. Ngayon, how does it happen to Jacob? Anong sagot ulit? Everybody? The presence of God makes all the difference. Nagbago ba ng resulta? Hindi. Ang presensya pa rin ng Diyos, kaya nagtagumpay si Jacob. Can you amen? Dahil kasama ni Jacob ang Diyos, pinaisip ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang opportunity na pwede pa rin siyang yumaman, pwede siyang maging successful sa pamamagitan ng pag-aalaga ng tupa. Amen mga kapatid? Sounds like shepherding or pagpapastol. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pwede ka bang payamanin ng Diyos sa pagpapastor? Amen. Ito hindi nakikita ng marami, pero ito nakikita ng mga tao na tinawag ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Bakit? Dahil ipinangako na ito ng Diyos sa Genesis 28:15, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, at ito ay para sa mga lahi na Hudyo ni Abraham. Sabi ng Galatians 3:28, ang lahat ng mga nakay Kristo ay mga tunay na lahi ni Abraham. Can you amen? Wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Kaya ang pangako ng Diyos kay Abraham ay para din sa lahat ng mga Kristiyano na mayroong Kristo sa kanyang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? The presence of God makes all the difference. Amen mga kapatid? Mahalaga bang presensya ng Diyos? Yes, because it makes all the difference. So,
Kaya pala, yung iba kapag nagpe-pray, narinig nyo ba yun? Ang kanilang prayer ay ganito, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung Diyos nila ay kasama nila. Ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Kaya ang mga tao na ito, hindi pinabayaan ng Diyos, naging successful, matagumpay sa kanilang mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So next po, to be continued next week. No, 7 po ito. 2 pa lang tayo. So mayroon pang 5. Sabi sa katabi, mayroon pang 5. Amen. So, ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? God is with me, I am successful. Isa pa nga po malakas. God is with me, I am successful. Amen, mga kapatid? Kaya tayo po tayong lahat. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, pagpapala mo sa aming buhay. Lord, salamat po sapagkat sa araw na ito ay naranasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Kagaya ng aming inawit kanina, it is your presence in our lives that satisfies. Panginoon, minsan binubusog namin ang aming sarili ng mga material na bagay, ng pera, ng karangyaan. Pero minsan nauubos ito, Panginoon. Nalulungkot ulit kami. One thing is for sure, your presence is really the one that satisfies our soul and our spirit. Panginoon, ikaw ang aming kasapatan because God is Spirit. Ang aming born again spirit ay spirito rin. Kaya nag-uugnay ito at nagtatagpo. Alam mo, Panginoon, ang tunay naming pangangailangan. Kaya Lord, sa oras na ito, thank you sapagkat iminulat mo ang aming mga mata, ang mata ng aming pananampalataya, na kahit may taggutom, kaya mo kaming pasaganain. At kahit pa merong kahirapan at nanggigipit sa aming negosyo, sa aming trabaho, you make us wiser than we could realize, Father. Panginoon, salamat po sa karunungan, sa wisdom na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga empleyado, sa lahat ng mga negosyante, ng mga anak mo, Panginoon. Sapagkat hindi kami kailanman magsasawa na tumawag sa iyo, tumingin ng tulong, sapagkat alam namin ang kailangan namin para magtagumpay ay ang iyong presensya lamang, Panginoon. Lord, thank you so much for this wonderful time of Bible study. At nawa, Panginoon, ay patuloy na maitanim ito sa pinakamataba na bahagi ng aming mga puso. Because we believe that God is with us, we are always successful. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. At lahat ng matagumpay kay Kristo ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, God is with me. I am successful. Are you successful? Bakit? Because God is with me. To God be all the glory.